The photos or videos used in the story are not real places or characters. It was only used to make the video better. Mga kaibigan, alamin po natin kung ano ang mga nangyari sa kwento natin ngayon. Dear Kath Jan TV, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Marvin. Nasa 25 taong gulang na ako sa kasulukuyan at may 2 kapatid, isang babae at isang lalaki. Isa po akong probinsyano at pinagmamalaki ko po na sabihin na isa akong marangal na magsasaka. Mula pagkabata hanggang ngayon, pagiging isang magsasaka na talaga ang aking buhay na nakamulatan. Pareho po kasi magsasaka ang aming nanay at tatay. Mahirap lang po ang pamilya na kinagisnan ko. Pero ni minsan, hindi ko po ito kinahiya. Dahil marangal po ang aming hanap buhay. Proud din ako kila nanay at tatay. Pinalaki kami na may pagpapahalaga sa mga bawat biyaya na dumadating sa buhay naming mag-anak. Ang mga pananim po namin sa bukid ay binibinta namin ito sa iba't ibang nayon. Hanggang isang araw, may nakilala akong dalaga na si Rosalinda. Sa isang nayon na pinagdadalhan namin ng aming mga pananim sa bukid. Napag-alaman ko na si Rosalinda ay nag-iisang anak ng mayaman na negosyante sa nayon na iyon. Humanga ako sa dalaga. Dahil sa kabila ng buhay meron siya at taglay niyang ganda, napakabait ito. Marami din nagpapatunay na mabait daw talaga ang dalaga. Ibang-iba daw ang ugali nito sa mga magulang na sobrang mapagmata sa mga mahihirap. Kaya naman, bagay na hindi ko napigilan, umiibig na pala ako sa dalaga. Siyempre, hindi naman agad ako nanligaw sa kanya. Naging magkaibigan muna kami, almost a year. Hanggang sa yun na nga, niligawan ko na siya. Hindi naman ako nabigo, sinagot niya ako agad. Matagal na rin palang may pagtingin sa akin ang dalaga. Hanggang isang araw, sabi ko sa kanya, gusto ko makilala ang mga magulang mo bilang respeto. Ayaw ko naman na dito lang kita liligawan sa kalye. Nung una, parang ayaw niya. Dahil alam niya na hindi ako magugustuhan ng mga magulang niya. Sabi ko naman, Rosalinda, nakahanda ako anuman ang sabihin ng mga magulang mo sa akin. Kahit anuman yun, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Sabi naman niya, Marvin, natatakot talaga ako na mawala ka sa akin. Itanan mo na lang kaya ako para wala nang magawa sila mama at papa. Sabi ko naman, hindi pwede Rosalinda. Sa gagawin natin, lalo lang sila magagalit. Ayaw ko din na bumaba ang tingin sa'yo ng mga tao. Gusto ko, formal kong hihingin ang mga kamay mo sa mga magulang mo. Ayun na nga po, napapayag ko si Rosalinda. Lingid pala sa kaalaman naming dalawa, alam na ng mga magulang ni Rosalinda ang tungkol sa amin at mga balak namin gawin. Pinasubaybayan niya pala si Rosalinda ng palihim ng kanyang mga magulang. Sumapit na nga ang araw na pagpunta ko sa bahay nila Rosalinda. Laking gulat ko, ang daming tao. Tila bang may okasyon. Nag-alangan ako nung una. Sabi ko sa sarili, next time na lang siguro. Wrong timing naman ang punta ko. May kasayahan pala dito. Sabi ko, tatawagan ko na lang si Rosalinda na sabihin sa ibang araw na lang ako babalik. Nakakaya naman po kasi makisabay pa ako sa kasiyahan ng pamilya nila. Aalis na sana ako sa mga oras na iyon. May tumawag sa akin mula sa kinatatayuan ko. Paglingon ko si Rosalinda, nakangiti ito. Sabay-sabing, kanina ka pa, inaantay nila mama at papa. Sabi ko naman, next time na lang kaya mahal ko. Parang hindi ata tama kung sasabay ako ngayon. Mukhang may kasiyahan ang pamilya niyo. Sabi naman ni Rosalinda, ano ka ba mahal ko? Itong kasayahan na ito para sa ating dalawa. Nagulat ako sa sinabi ng kasintahan ko. Sabi ko naman, paano? Paano nalaman ng mga magulang mo ang tungkol sa atin? At nakapagtataka naman ata na kailangan pa magpa-party. Ngayon pa lang nila ako makikilala at hindi pa naman ito proposal para sa kasal.
Sagot naman ni Rosalinda sa kasintahan, "Mahal ko, wala rin akong ideya kung paano nila papa at mama nalaman ang tungkol sa atin at sa mga plano natin. Ipakikilala ka sa kanila. Nagulat din ako kaninang umaga. Sinabi na lang nila sa akin na may party daw gaganapin ngayong gabi. At para daw yun sa pag-welcome sa lalaking mahal ko. Hindi na ako nagtanong pa sa mga magulang ko, baka mamaya magbago pang isip nila. Kaya mahal ko, huwag ka mag-alala. Tayo na sa loob at makita mo na sila mama at papa. Maging masaya na lang tayo na ganito ang mga nangyari. Isang malaking sorpresa sa atin ng aking mga magulang. Sa mga sandaling iyon, walang kaalam-alam ang magkasintahan Marvin at Rosalinda na higit pa sa sorpresa ang mangyayari na bubulaga sa kanilang dalawa. Ayon na nga po, pumasok na sa loob ang magkasintahan. Sobrang naiilang si Marvin sa mga oras na iyon. Grabe kasi makatingin ang mga bisita sa kanya. Mula ulo hanggang paa talaga. Simple lang pa naman ang ayos ni Marvin sa mga oras na iyon. Siyempre, malay ba niya na ganun ang madadatnan niya. Ayun na nga po, nakaharap na niya ang mga magulang ni Rosalinda. Makikipagkamay sana siya. Didma lang ang mga ito. Kunwari, hindi alam na makikipagkamay si Marvin sa kanila. Nilitian lang siya ng mga ito, yung ngiting nakaka-insulto. Doon pa lang kinabahan na si Marvin. Alam niya may kakaibang mangyayari sa gabing iyon. Ayun na nga po, pinapunta si Marvin sa harap ng maraming bisita ng mga magulang ni Rosalinda. At nagsalita ng mga ito. Ganito ang mga sinabi, "Makinig kayong lahat. Pagmasdan nyo ang lalaking nasa harap nyo. Yan lang naman ang lalaking sobrang taas ang pangarap sa buhay. Akala niya siguro jackpot na siya sa anak namin. At kung ano-ano pang pangit na mga salita at panglalait at pagpapahiya sa harap ng mga bisita kay Marvin sa mga oras na iyon ng mga magulang ni Rosalinda. Kasabay ng mga hiyawan, tawanan ng mga bisita. Si Marvin hindi to halos makagalaw sa kinatatayuan niya. Tila bang parang kandila na unti-unting natutunaw sa harap ng maraming tao. Hindi nakatiis si Rosalinda sa mga nangyayari. Agad niyang hinila palabas ng bahay ang kasintahan habang umiiyak. Nang nakalabas na nga sila ng bahay, sabi ni Rosalinda, "Mahal ko, patawad. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Itakas mo na ako ngayon mismo." Sagot naman ni Marvin, "Hindi maaari, mahal ko. Lalo lang magagalit ang mga magulang mo. Pero paano tayo? Anong gagawin natin?" Saad naman ni Rosalinda. Ang sagot naman ni Marvin, "Ako na ang bahala, mahal ko. Huwag ka mag-alala. Maayos din ito. Sige na, pumasok ka na sa loob. Baka hinahanap ka na nila. At ako, uuwi muna." Nakauwi na nga si Marvin sa kanilang tahanan. Sa kabila ng mga nangyari sa gabing iyon, hindi si Marvin nagtanim ng galit sa mga magulang ng kasintahan. Habang si Rosalinda, sobrang napahiya sa ginawa ng mga magulang at sobrang nagalit siya dito. Kinabukasan, agad niyang kinausap ang mga magulang kung bakit nila ginawa yun kay Marvin. Kaya pala, nila ginawa lahat yun dahil yun lang ang tanging paraan nila para tigilan ni Marvin ang anak nila. Kasi nirito na pala nila ito sa anak ng isa nilang amiga na mas mayaman pa sa kanila. Sa mga panahong iyon, nalulugi na pala ang negosyo ng mga magulang ni Rosalinda. Ang tanging paraan lang na alam gawin ng mag-asawa ay ipakasal sa mayaman ang anak para masalba ang negosyong pinaghirapan nilang mag-asawa sa mahabang panahon. At nalaman agad ni Marvin ang lahat ng dahilan kung bakit ayaw nila sa isang mahirap mapunta ang anak. Sa sobrang pagmamahal ni Marvin sa kasintahan, lahat ginawa niya para hindi mapunta sa iba ang mahal niya. At alam din niya na hindi magiging masaya ang dalaga sa piling ng iba dahil siya lang ang mahal nito. Isang araw, sobrang na-surprise ang mga magulang ni Rosalinda dahil may nag-invest sa negosyo nila.
Milyon-milyon, higit pa sa inakala ng mga ito. Mas lalo silang nagulat, pati na rin si Rosalinda, nang malaman kung sino ang napakayamang investor nila. Walang iba kundi si Marvin. Si Marvin pala ay higit na mas mayaman sa kanila. Yung bukid na sinasaka nito, libu-libong ektarya pala yun at siya lang naman ang may-ari ng mga ito. Si Marvin kasi napakasimpleng tao. Dahil nga sanay siya sa hirap, kahit sobrang yaman na ito, hindi mo makikita sa kanya ang pagiging mayaman. Napakasimpleng tao. Sobrang namangha talaga ang pamilya ni Rosalinda kay Marvin. At hiyang-hiya sila sa lahat ng mga ginawa nila sa binata. Humingi agad ng tawad ang mag-asawa at agad naman sila pinatawad ni Marvin. At hindi lang yun, nangako ang mag-asawa kay Marvin na hindi na sila magiging mapangusga kanino man. Malaki ang naging aral sa mag-asawa. Bagay naman na lalong humanga si Rosalinda sa kasintahan na sabi niya sa sarili, hindi ako nagkamali ng lalaking inibig at iibigin habang buhay. Ayun na nga po, nauwi sa kasalan ang lahat at nagkaroon agad sila ng mga anak. Wala na silang mahihiling pa sa mga panahong iyon. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Marvin. Maraming salamat po.